sa isang maliit na bayan sa gitna ng Maynila kung saan ang mga eskinita ay puno ng tindahan ng mga lumang gamit at mga antigong bagay. Naglalakad si Leo. Nakasuot siya ng faded na t-shirt at cargo shorts. Dala ang kanyang paboritong backpack na puno ng mga gamit pang-adventure. Ang araw ay tirik at ang amoy ng usok mula sa mga jeepney ay humahalo sa halimuyak ng mga nilulutong kwek-kwek sa kalsada. Ngunit hindi iyon na ang kanyang pakay sa araw na ito. Ang kanyang mata ay naghahanap ng kakaiba, isang bagay na maaring magdala sa kanya sa panibagong pakikipagsapalaran. Pagkaraan ng ilang minutong pag-iikot, napadpad siya sa isang maliit na antique shop na halos natatakpan ng mga gumagapang na halaman ang harapan. Ang pangalan ng tindahan ay Mga Alaala ng Nakaraan, nakasulat sa luma, ngunit eleganteng kaligrapiya. Napukaw ang kanyang interes kaya't pumasok siya at ang tunog ng kampanilya sa pinto ay bumati sa kanya. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at kahoy ay agad na humampas sa kanyang ilong. Ang liwanag mula sa labas ay bahagyang nasala ng makakapal na kurtina, kaya't ang paligid ay tila nababalot ng mahiwagang anino. Ang mga estante ay puno ng mga lumang libro, lumang banga at mga bagay na tila nagmula pa sa panahon ng Kastila. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na agad na umagaw ng kanyang atensyon, isang mapa na naka-frame sa ilalim ng salamin. Lumapit siya at napansin niyang ito ay hindi pangkaraniwang mapa. May mga detalyadong guhit ng mga bundok, ilog at isla, ngunit may mga simbolo rin na hindi niya mawari. Ang papel ay dilaw na dad sa katandaan at ang gilid nito ay waring nasunog. Sa isang sulok ng mapa, may nakasulat na salitang Tagalog gamit ang lumang baybayin. Ang paraisong nakalimutan, may interesado ka ba dyan? Tanong ng isang matandang lalaki na biglang sumulpot mula sa likod ng istante. May suot siyang salamin at ang kanyang buhok ay puting-puti na parang abo. Opo, ano po ba ito? No, tanong ni Leo. Hindi maalis ang tingin sa mapa. Isang misteryo? Sagot ng matanda habang inilalabas ang mapa mula sa ilalim ng salamin. Matagal na itong napunta sa akin. Sabi ng lolo ko, ito raw ay nagmula sa isang manlalakbay na Kastila na nawala sa Pilipinas noong mga unang panahon. Ngunit wala pang nakakatuklas kung totoo ba ang sinasabi nitong paraiso. Kinuha ni Leo ang mapa at hinawakan ito. Ang manimagas-pang na tekstura ng papel ay tila may kwento ng sarili nitong mga pinagdaanan. Sa parehong oras, naramdaman niya ang kakaibang kiliti ng pananabik. Magkano po ito? Ngumiti ang matanda. Hindi ko ito ibinibenta. Ngunit kung nais mo itong gamitin, kailangan mong pangalagaan ang lihim nito. Ang paraisong ito ay hindi para sa mga sakim. Tumango si Leo, hindi sigurado kung ano ang ibig sabihin nito ngunit determinado. Lumabas siya ng tindahan na may hawak na mapa. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Kinabukasan, dinala niya ang mapa sa isang maliit na kape kung saan nakipagkita siya kay Maya. Isang historya na minsan na niyang nakasama sa isang ekspedisyon sa Palawan. Si Maya ay isang babaeng may mahabang buhok na laging nakatali sa likod at ang kanyang mga mata ay puno ng talino at pag-usisa. Nasa harapan nila ang mapa at si Maya ay abala sa pagsusuri nito. Napaka-interesante nito, Leo, sabi ni Maya habang tinuturo ang mga simbolo sa mapa. Ang mga simbolong ito ay tila hango sa sinaunang baybayin, ngunit may mga elemento rin ng kultura ng mga lumad sa Mindanao. Parang pinaghalong impluensya ng iba't ibang tribo. Sa tingin mo totoo kaya ang paraisong ito? Tanong ni Leo habang iniinom ang malamig na kape. Hindi ko alam, sagot ni Maya, ngunit may ngiti sa kanyang labi. Ngunit ang ganitong uri ng misteryo ay hindi dapat baliwalain. Kailangan natin itong tuklasin. Nagdesisyon silang maglakbay patungo sa isla na tila tinutukoy ng mapa.
Ayon sa mga palatandaan, ito ay isang liblib na lugar sa bandang timog ng Pilipinas. Kinabukasan, sumakay sila ng eroplano, pagkatapos ay ng bangka, hanggang sa marating nila ang isang isla na tila nakalimutan na ng panahon. Ang paligid ay puno ng makakapal na kagubatan at ang tunog ng mga alon ay umaalingaw sa katahimikan. Habang naglalakad sa dalampasigan, si Leo ay napansin ang mga ukit sa malalaking bato na tila tugma sa mga simbolo sa mapa. "Maya, tingnan mo ito," sigaw niya at agad na lumapit si Maya. "Hindi ako makapaniwala," sabi ni Maya habang hinahaplos ang mga ukit. "Ito ang eksaktong nakalarawan sa mapa. Nandito na tayo." Ngunit bago pa man nila maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, narinig nila ang tunog ng mga yabag mula sa kagubatan. Tumigil si Leo at Maya, ang kanilang mga puso ay bumilis. Sa di kalayuan may mga aninong gumagalaw, mga tao na tila armado at nagmamatyag. Pumulong si Maya. "Mukhang hindi tayo nag-iisa." Sa isang maliit na antique shop sa gilid ng isang tahimik na bayan sa Laguna, pumasok si Leo, isang binatang backpacker na sanay sa paglalakbay kung saan-saan. Suot ang kanyang kupas na tsinelas at may dalang lumang backpack. Tiningnan niya ang bawat sulok ng tindahan, puno ng mga bagay na tila may sariling kwento. Ang amoy ng lumang kahoy at papel ay sumingaw sa hangin, tila nag-aanyaya sa kanya na maghukay ng nakaraan. Isang lumang mapa ang nakatawag ng kanyang pansin. Nakatupi ito ng maayos at nakaipit sa isang balangkas na gawa sa kawayan. Ang tinta sa papel ay kupas na, ngunit malinaw pa rin ang mga guhit ng isang isla na hindi niya matukoy sa mapa ng Pilipinas na alam niya. May kakaibang simbolo sa kaliwang sulok, parang araw na may mga tinag na hugis alon. "Magkano ito?" tanong niya sa tindero. Isang matandang lalaki na tila may mga lihim na alam. "Ah, ang mapa na yan," sagot ng tindero habang nilalaro ang kanyang bigote. "Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero sinasabi ng iba na may tinuturo itong paraiso na hindi pa nadidiskubre." Napangiti si Leo. Eksakto ito sa hinahanap niya, isang bagong pakikipagsapalaran. Sa Maynila, nakilala niya si Maya, isang historian na eksperto sa sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Sa una pa lang nilang pagkikita, ramdam ni Leo ang pagiging seryoso nito. Suot ni Maya ang kanyang salamin habang tinitingnan ng mapa. Ang kita sa kanyang mga mata ang interes. Ang ang simbolo na ito, sabi ni Maya, tinuturo ang araw na may alon, ay isang sinaunang marka ng mga katutubo. Madalas itong ginagamit para sa mga sagradong lugar. Pero ang isla na ito, wala sa anumang modernong mapa. Posibleng tinago ito ng mga ninuno natin. Kung ganun, kailangan natin itong hanapin, sagot ni Leo, puno ng kumpiyansa. Ngunit tumingin si Maya ng diretso sa kanya, tila binabasa ang kanyang intensyon. "Sigurado ka bang hindi mo lang ito ginagawa para sa kayamanan? Para sa pakikipagsapalaran?" sagot ni Leo. Ngunit may bahad ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Alam niyang hindi pa sila lubos na nagtitiwala sa isa't isa. Sa pagsikat ng araw, narating nila ang liblib na isla gamit ang bangkang inarkila mula sa isang mangingisda. Ang dagat ay malakristal sa linaw at sa ilalim nito ay makikita ang makukulay na coral reef na tila mga alahas ng karagatan. Sa di kalayuan, bumungad ang isang berdeng kagubatan ng tila nagtatago ng mga lihim. Habang sinusundan nila ang mga palatandaan sa mapa, naramdaman ni Leo ang init ng araw sa kanyang likod at ang magaspang na tekstura ng papel sa kanyang kamay. Ngunit ang bawat takbang nila ay puno ng tensyon. Alam nilang hindi sila nag-iisa. May mga anino sa kagubatan na tila sumusunod sa kanila. "Huwag kang lilingon," bulong ni Maya habang sinisiyasat ang paligid. May mga taong nagmamatyag. At hindi nga nagtagal,
isang grupo ng mga armadong lalaki ang sumulpot mula sa likod ng mga puno. Ibigay niyo sa amin ang mapa, sigaw ng leader ng grupo, may hawak na machete. Nagkatinginan sina Leo at Maya. Hindi sila handa para sa ganitong sitwasyon, ngunit hindi rin sila maaring sumuko. Habang ang hangin ay tila biglang naging mabigat, naramdaman ni Leo ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo. Kung gusto niyo ito, sagot ni Leo, hawak ng mapa, kailangan niyo kaming habulin. At bigla siyang tumakbo palayo. Hinila si Maya sa kanyang braso. Ang ingay ng kanilang mga hakbang sa tuyong dahon ay sumasabay sa sigaw ng mga treasure hunters na humahabol sa kanila. Ang kagubatan ay nagmisto lang isang labyrinth puno ng mga liko at tagong daanan. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Leo ang kakaibang tiwala na lumalago sa pagitan nila ni Maya. Ngunit sa likod ng kanilang isip, isang tanong ang bumabagabag. Ano nga ba talaga ang lihim ng paraisong ito? Sa gitna ng lumang tindahan ng mga antik sa Quiapo, na puno ang ilong ni Leo ng amoy ng alikabok at kahoy na tumanda na sa panahon. Ang mga sinag ng araw ay dumaan sa sirang bubong ng tindahan, nagbibigay liwanag sa mga lumang aklat, lumang barya at mga bagay na tila may sariling kwento. Habang sinusuri niya ang isang kahon ng mga lumang papel, isang piraso ng pergamino ang tumawag ng kanyang pansin. Ang tinta nito ay kupas na, ngunit malinaw ang mga guhit. Isang mapa ng isang isla na hindi niya kilala. Sa gilid nito may nakasulat na, ang paraiso ay may lihim. Hindi niya napigilan ang sarili. Binili niya ang mapa at agad na bumalik sa kanyang maliit na apartment. Sa ilalim ng ilaw ng desk lamp, pinagmasdan niya ang bawat detalye. Ngunit may mga simbolo at inscription na hindi niya maunawaan. Kaya't naghanap siya ng tulong at dito niya nakilala si Maya. Si Maya ay isang historian na kilala sa mga artikulo niya tungkol sa mga sinaunang alamat ng Pilipinas. Matatagpuan siya sa isang maliit na opisina sa Intramuros. Napapalibutan ng mga libro at dokumento. Nang ipakita ni Leo ang mapa, agad itong nagniningning ang mga mata ni Maya. Ito ay isang pambihirang piraso, sabi niya, habang hinahaplos ang magaspang na tekstura ng papel. Ang mga simbolo ay tila mula sa isang sinaunang komunidad sa Visayas. May alamat tungkol sa isang isla na tinatawag nilang paraiso, ngunit walang nakakaalam kung ito'y totoo o katang-isip lamang. Nagdesisyon silang magtulungan. Si Leo, dala ang kanyang mapusok na espiritu bilang adventurer, at si Maya, gamit ang kanyang kaalaman, ay tumungo sa isang maliit na bayan sa Visayas kung saan, ayon sa mapa, magsisimula ang kanilang paglalakbay. Ang init ng araw ay dumampi sa kanilang mga balat habang sumakay sila sa isang bangka papunta sa isla. Sa paligid nila, ang dagat ay kumikislap sa liwanag at ang hangin ay amoy asin at sariwang tubig. Pagdating nila sa isla, agad nilang naramdaman ang misteryo. Ang kagubatan ay tahimik maliban sa huni ng mga ibon at ang bulong ng hangin sa mga dahon. Sa ilalim ng makakapal na lilim ng mga puno, sinundan nila ang mga palatandaan sa mapa. Ang mga ukit sa bato na puno ng simbolo ay nagsilbing gabay nila. Ngunit habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, napansin ni Leo ang mga bakas ng sapatos sa lupa. May ibang tao rito, bulong niya kay Maya na tumigil sa paglalakad at tumingin sa paligid. Ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. Hindi tayo ang unang nakakita ng mapa na yan. Hindi nagtagal, narinig nila ang mga yabag at bulungan mula sa likuran. Sa isang iglap, tumulpot ang isang grupo ng mga lalaki na armado ng mga baril. Iibigay niyo sa amin ang mapa, sabi ng leader ng grupo. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng banta. Si Leo ay mabilis na nagtago sa likod ng isang malaking bato. Hawak ang mapa
na parang ito na ang huling bagay na magliligtas sa kanila. Si Maya, bagaman halatang takot, ay nanatiling kalmado. Hindi tayo maaaring sumuko, bulong niya. Kung totoo ang alamat, ang paraiso ay hindi para sa mga tulad nila. Ngunit sa kabila ng tapang na iyon, alam nilang wala silang laban kung pilit silang susugurin. Habang nag-iisip si Leo ng paraan upang makatakas, isang malakas na tunog ang pumuno sa paligid. Isang kakaibang tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Tumigil ang mga treasure hunters, halatang nagulat. Ang lupa ay bahagyang yumanig at mula sa kagubatan ay lumitaw ang ilang tao na may kakaibang kasuotan, mga tagapangalaga ng isla. Ang leader ng grupo ng mga treasure hunters ay umatras, ngunit hindi pa tapos ang tensyon. Si Leo at Maya ay nanatiling nakatayo, nagtataka kung ang mga bagong dating ay kaibigan o kaaway. Ang kanilang mga puso ay mabilis ang tibok habang ang mga tagapangalaga ay lumapit. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa mapa na hawak ni Leo. Sa ilalim ng silahis ng araw na tumatama sa makintab na kahoy ng lumang mesa, nakatayo si Leo sa loob ng isang maliit na antique shop sa Intramuros. Ang mainit na simoy ng hangin mula sa labas ay pumapasok sa bukas na bintana, humahalo sa amoy ng lumang papel at barnis. Sa kanyang mga kamay ay ang isang lumang mapa. Ang mga gilid nito'y naninilaw na sa katandaan. Ang tintay bahagyang kupas na. Ngunit sapat pa rin ang detalye upang magbigay ng kakaibang kiliti sa kanyang imahinasyon. Isang isla, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang mga nakaukit na simbolo sa mapa. May mga linya itong tila nagpapakita ng landas at sa dulo'y isang marka ng araw na napapalibutan ng mga alon. Sa ilalim ng imahe ay may nakasulat sa lumang Tagalog. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto, kundi ang puso ng paraiso. Ararambe. Interesante, hindi ba? Napalingon si Leo sa boses ng isang babae. Nakatayo ron si Maya, may hawak na aklat na tila mas luma pa kaysa sa mapa. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas at ang kanyang mga mata ay puno ng talino at pagkausisa. Historian ako. Maya ang pangalan, pakilala niya. At ikaw? Leo, backpacker. Sagot niya, bahagyang na nag-aalangan. Anong alam mo tungkol sa ganitong klase ng mapa? Ngumiti si Maya, ngunit may bahid ng seryosong pag-iisip. Gawa ito noong panahon ng mga Kastila. Maraming ganitong mapa ang ginagamit noon pero bihira ang may ganitong klase ng simbolismo. Ang marka ng araw at alon, parang may kinalaman ito sa mga alamat ng mga lumang komunidad sa Visayas. Hindi siya sigurado kung bakit, ngunit naramdaman ni Leo na kailangan niya ng tulong ni Maya. Kung ganon interesado ka bang sumama, mukhang kailangan ko ng historian para maintindihan ang mga palatandaan. Gat ni Maya, nakangiti, ngunit may misteryo sa kanyang boses. Kaya mo bang magtiwala? Sa sumunod na araw, naglayag sila patungo sa isang liblib na isla na halos wala sa mga modernong mapa. Habang papalapit ang bangka sa isla, kitang-kita ang mala esmeraldang tubig na bumabalot sa baybayin. Ang makakapal na kagubatang tila nagtatago ng mga lihim at ang matarik na mga bangin na nagpapakilalang hindi ito basta-bastang lugar. Pagdating sa Pampang, agad nilang sinimulan ang paglalakbay gamit ang mapa. Ang lupa ay magaspang sa ilalim ng kanilang mga paa at ang bawat hakbang ay tila may kasamang huni ng mga ibon at lagaslas ng mga dahon na sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang isang sinaunang ukit na bato. Hugis araw na may mga alon sa paligid nito, katulad ng nasa mapa. Narito na tayo, ani Maya, habang hinahaplos ang malamig na bato. Ngunit bago pa sila makapagpatuloy, narinig nila ang kaluskos mula sa likod. Tumigil si Leo, ang kanyang mga matay mabilis na naghanap ng pinagmulan
ng tunog. 3 lalaki ang lumitaw mula sa kakahuyan. May dala-dalang mga baril at mukhang hindi magiliw. "Mukhang nakuha niyo ang maling mapa," sabi ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng banta. "Ibigay niyo yan at baka hayaan pa namin kayong makaalis ng buhay." Ramdam ni Leo ang mabilis na tibok ng kanyang puso, ngunit hindi siya nagpahalata ng takot. "Hindi namin alam ang sinasabi niyo," sagot niya, pilit na kalmado ang boses. Ngunit bago pa man magpatuloy ang tensyon, biglang humakbang si Maya at itinuro ang isang direksyon sa mapa. "Kung gusto niyo ang paraiso, sundan niyo kami," sabi niya. Ang kanyang tono ay puno ng kumpiyansa. "Pero tandaan niyo, ang paraiso ay hindi para sa mga makasarili." Nagkatinginan ng mga lalaki, tila nag-aalangan. Si Leo na may napatingin kay Maya, nagtataka kung ano ang iniisip ng babae. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, alam niyang wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy, kahit pa ang bawat hakbang ay tila papunta sa mas malaking panganib. Sa gitna ng makulay na kaguluhan ng isang antique shop sa Intramuros, napatigil si Leo sa harap ng isang lumang kahoy na mesa. Nakapatong dito ang iba't ibang bagay, lumang relo, mga punit-punit na libro, at isang papel na tila may edad na lampas sa isang siglo. Ang mapa, ang mga linya nito ay parang mga ugat ng puno, komplikado, ngunit nakakaintriga. Sa gilid nito ay may kakaibang simbolo, isang bilog na may 3 guhit na tila mata ng isang nilalang. "Magkano ito?" tanong niya sa matandang tindero na tila hindi nabigla sa interes ni Leo. 2,000, sagot nito sabay ng ngiti na may bahid ng misteryo. Hindi nagatubili si Leo. Binayaran niya ito at lumabas ng shop na may halong pananabik at kaba. Ang mapa ay tila may sariling kuwento na naghihintay lamang na maibunyag. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang unibersidad sa Maynila upang maghanap ng tulong. Doon niya nakilala si Maya, isang historian na kilala sa kanyang kakayahang magbasa ng mga sinaunang teksto. Sa unang tingin pa lang, halata na ang pagiging seryoso ni Maya. Ang kanyang suot na salamin at mahigpit na pagkakatali ng buhok ay nagbigay ng impresyon ng isang taong hindi basta-basta magpapadala sa mga walang basehang kuwento. "Hindi ito karaniwang mapa," sabi ni Maya matapos suriin ang papel. "Ang simbolo sa gilid ay ginagamit ng isang sinaunang tribo sa Visayas, pero ang mga detalye nito parang may mga palatandaan na hindi madaling maintindihan. Sa tingin mo, totoo ba ang sinasabi ng mapa?" tanong ni Leo. Hindi maitago ang pananabik sa kanyang boses. "Kung totoo man ito, hindi ito basta-basta lugar. Parang may babala ang mga ukit na ito," sagot ni Maya. Sabay turo sa isang bahagi ng mapa na may nakasulat na salitang "Alagaan." Sa kabila ng babala, nagpasya sina Leo at Maya na sundan ang mga palatandaan. Sa tag-init na iyon, biniyahe nila ang isang liblib na isla sa Visayas gamit ang mga sinulat ni Maya upang gabayan sila. Ang isla ay tila isang hiwaga. Ang kagubatan nito ay napuno ng huni ng ibon at ang hangin ay may halimuyak ng mga bulaklak na hindi pa nila naririnig noon. Sa gitna ng kanilang paglalakad, naramdaman ni Leo ang init ng araw na dumadampi sa kanyang balat. Ngunit mas nangingibabaw ang kaba sa kanyang dibdib. Sa kabila ng kanilang pag-usad, hindi mawala ang pag-aalinlangan ni Leo sa tunay na intensyon ni Maya. Napansin niyang masyado itong tahimik minsan na parang may ibang iniisip. Ngunit sa tuwing tatanungin niya ito, ngingiti lamang si Maya at sasabihin, may mga bagay na mas mabuting matuklasan sa tamang panahon. Sa kanilang 3 araw sa isla, narating nila ang isang kuweba na binanggit sa mapa. Sa loob nito, ang mga dingding ay may mga sinaunang ukit, mga larawan ng tao, hayop, at mga tanawin na tila
nagkukuwento ng isang mahabang kasaysayan. Ngunit bago pa nila masuri ang lahat, narinig nila ang mga hakbang sa labas ng kuweba. May sumusunod sa atin, bulong ni Maya, sabay hawak sa braso ni Leo. Lumabas sila upang makita ang isang grupo ng mga lalaki na may dalang mga metal detector at mga pala. Ang leader ng grupo, isang lalaking nasa edad 40, ay ngumiti sa kanila, ngunit ang mga mata nito ay puno ng pananakot. Ang mapa, ibigay niyo sa amin, utos nito, sabay labas ng isang kutsilyo. Naramdaman ni Leo ang bigat ng sitwasyon. Sa likod niya ay ang kuweba na tila may mga sagot sa kanilang hinahanap. Ngunit sa harap niya ay ang panganib na dala ng mga treasure hunters. Nagkatinginan sila ni Maya. Kapwa alam na ang bawat pagkilos ay maaaring magdala ng kapahamakan o tagumpay. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ay tila tumigil, naghihintay sa kanilang susunod na hakbang. Sa gitna ng isang masikip na kalye sa Intramuros, natagpuan ni Leo ang sarili sa loob ng isang maliit na antique shop na halos natatabunan ng alikabok at anino ng nakaraan. Ang liwanag mula sa labas ay tumatago sa mga bintana, naglalaro sa mga lumang libro, lumang larawan, at iba't ibang bagay na tila may mga kwentong naisikwento. Sa isang sulok, may isang kahon na puno ng mga lumang papel at mapa. Isang bagay ang agad na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang mapa na tila nagkukubli ng isang lihim. Habang hawak niya ang mapa, ramdam niya ang magaspang na tekstura nito. Parang may alikabok ng kasaysayan ang bawat sulok. May mga nakasulat na simbolo at kakaibang letra na hindi niya mawari. Sa gitna ng mapa, mayroong isang marka, isang pulang bilog na tila nagpapahiwatig ng isang bagay na mahalaga. Ano ito? Tanong niya sa matandang lalaki sa likod ng counter. Sagot ng matanda habang pinupunasan ang kanyang salamin. Yan ay isang misteryosong mapa na matagal nang iniwan dito. Wala nang bumibili niyan dahil hindi nila maintindihan. Pero kung ako sa iyo, iho, baka may kwento yang hawak mo. Timiinan ang mga salitang iyon ang naging mitya ng kanyang paglalakbay. Kinabukasan, sa isang maliit na kape malapit sa universidad, nakipagkita si Leo kay Maya, isang historian na kilala sa kanyang kaalaman sa mga sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Sa unang tingin pa lang, alam ni Leo na hindi sila magkasundo. Si Maya ay maayos at organisado habang si Leo ay tila laging nasa gitna ng kaguluhan. Ngunit alam niyang kailangan niya ang tulong nito. Ang mapa na ito, sabi ni Maya habang pinupunasan ang kanyang salamin at tinititigan ang mga simbolo, ay mukhang nagmula sa panahon ng mga Kastila. Ang mga marka dito ay nagpapakita ng isang lugar na tila isang isla. Pero hindi ito ordinaryong isla. Tingnan mo itong inscription ito. Tinuro niya ang isang bahagi ng mapa na may nakasulat na "Huwag buksan ang lihim kung hindi handa ang puso." Tumawa si Leo. Parang drama lang pero seryoso. Anong ibig sabihin niyan? Sumeryoso ang mukha ni Maya. Ang ganitong klase ng inscription ay madalas nababala. Kung talagang pupuntahan mo ang lugar na ito, kailangan mong maging handa. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan o ginto. Maaaring mas malaki pa ang nakataya. Nagkibit balikat si Leo. Wala namang mawawala kung susubukan, di ba? Sasama ka ba o hindi? Nag-isip si Maya ng saglit bago tumango. Kung hindi ko susuriin ito, baka hindi ko mapatahimik ang sarili ko. Pero tandaan mo, Leo, hindi ito laro. At doon nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa unang araw ng kanilang ekspedisyon, tumulak sila patungong isla gamit ang isang maliit na bangka. Sa kalagitnaan ng dagat, ang mga alon ay tila sumasayaw sa ilalim ng araw. Ang hangin ay sariwa, may halong alat ng dagat, at ang paligid ay puno ng huni ng mga ibon na lumilipad sa ibabaw ng tubig.
Ngunit sa kabila ng kagandahan ng tanawin, ramdam ni Leo ang tensyon sa pagitan nila ni Maya. "Sigurado ka bang tama ang direksyon natin?" Tanong ni Maya habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. "Tiwala lang," sagot ni Leo, ngunit sa totoo lang may kaunting pag-aalinlangan din siya. Ang mapa ay hindi malinaw at ang mga palatandaan ay tila nagpapalito sa kanila. Ngunit hindi niya hahayaan na makita ni Maya ang kanyang pag-aalinlangan. Pagdating nila sa isla, sinalubong sila ng berdeng kagubatan na tila walang katapusan. Ang amoy ng sariwang hangin at halimuyak ng mga bulaklak ay bumalot sa kanila. Ngunit ang katahimikan ng lugar ay nagbigay din ng kakaibang kaba. Sa ilalim ng mga puno, tila may mga matang nagmamasida sa kanila. Habang sinusundan nila ang mapa, narinig nila ang tunog ng mga yabag sa likuran. Biglang napahinto si Leo at tumingin kay Maya. "Narinig mo ba yun?" Tumango si Maya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang takot sa mga mata nito. "Hindi tayo nag-iisa," bulong ni Maya. Mula sa likuran ng mga puno may mga anino na gumagalaw. Ang kanilang mga yabag ay papalapit ng papalapit. Sa isang maliit na antique shop sa Intramuros, ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa mga lumang salamin at makintab na kahoy na istante. Si Leo, isang binata na may backpack at kupas na tsinelas, ay tumigil sa harap ng isang lumang mapa na naka-frame. Ang papel nito ay dilaw na parang dahon sa taglagas at ang mga guhit ay tila gawa ng isang kamay na may lihim na alam. May mga linya ng bundok, ilog at isang pulang X sa gitna ng isang tila liblib na isla. "Magkano ito?" tanong ni Leo sa may-ari ng shop, isang matandang lalaki na may salamin na makapalang lente. Tumitig ang matanda sa kanya, tila sinusukat ang kanyang intensyon. "Hindi ito ordinaryong mapahiho. May kwento ito, pero kung talagang gusto mo, ibibigay ko sa iyo sa halagang kaya mo." Hindi nagdalawang isip si Leo. Binayaran niya ang halaga at inilagay ang mapa sa loob ng kanyang backpack. Sa loob ng kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam, halong pananabik at kaba. Parang tinatawag siya ng mapa. Sa isang coffee shop malapit sa Maynila, nakilala niya si Maya, isang historian na may mahabang buhok na nakapusod at suot ang salamin na may manipis na frame. Nalaman niya mula sa isang kaibigan na si Maya ang eksperto sa mga lumang kasaysayan ng Pilipinas. Dinala niya ang mapa at inilatag ito sa mesa. Agad namang napansin ni Maya ang kakaibang ukit ng mga simbolo sa sulok ng mapa. "Ang mga simbolong ito," sabi ni Maya habang binabasa ang mga detalye, "ay katulad ng mga makikita sa sinaunang sining ng mga tribo sa Visayas. Pero ang pulang X, parang may babala." "Babala?" tanong ni Leo, halatang nagtataka. "O baka naman kayamanan ang tinutukoy nito?" Ngumiti si Maya, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. "Hindi laging kayamanan ang nasa dulo ng ganito nga mga bagay. Minsan, may mas malalim na dahilan kung bakit itinatago ang isang lugar." Kinabukasan, sumakay sila sa isang bangka papunta sa isla na sinasabing nasa mapa. Ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw at ang hangin ay puno ng amoy ng asin at sariwang hangin. Habang palapit sila sa isla, kitang-kita ang berdeng kagubatan na tila yumayakap sa kabuuan nito. Sa kanilang paglalakad, naririnig nila ang huni ng ibon at ang lagaslas ng tubig mula sa maliliit na batis. Sa bawat hakbang, mas lalong nagiging misteryoso ang lugar. Ngunit hindi nagtagal, napansin ni Leo ang mga anino sa likuran nila. Mga lalaki, armado, at tila sinusundan sila. "Maya, mukhang may problema tayo," bulong ni Leo habang hinahatak ang kamay ni Maya palayo. Nagmamadali silang tumakbo ng ang kanilang mga paa ay nag-iiwan ng marka sa basang lupa. Nakarating sila sa isang kuweba na may mga ukit sa dingding, mga simbolong kapareho ng nasa mapa.
Sa gitna ng kuweba may isang altar na gawa sa bato. Sa ibabaw nito isang maliit na kahon na yari sa kahoy ang nakapatong. Binuksan ni Leo ang kahon. Ang sa loob nito ay may isang luma at sira-sirang dokumento na nakasulat sa sinaunang baybayin. Ang paraiso, hindi ito kayamanan, bulong ni Maya habang binabasa ang dokumento. Ito ay isang komunidad na nagtatago upang protektahan ang kanilang kultura mula sa mga dayuhang nananamantala. Biglang narinig nila ang tunog ng mga paa sa labas ng kuweba. Ang mga treasure hunters ay nasa bungad na. Tumayo si Leo, ang mapusok na ugali niya ay muling nagising. Ngunit si Maya, may hawak na dokumento, ay tumingin sa kanya ng may kumpiyansa. Leo, hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Kailangan natin silang harapin ng magkasama. Sa loob ng katahimikan ng kuweba, naramdaman ni Leo ang bigat ng sitwasyon at ang halaga ng tiwala. Sa labas, ang tensyon ay tumitindi habang ang mga anino ng mga treasure hunters ay papalapit ng papalapit. Ang hangin ay tila bumibigat at ang kalikasan ng isla ay parang nakikinig, nag-aabang. Sa isang makipot na kalye ng Intramuros, sumilay ang araw sa mga lumang pader ng lungsod. Si Leo, bitbit ang kaniyang backpack ay pumasok sa isang antique shop na halos natatakpan ng alikabok ang mga paninda. Naghahanap siya ng kakaibang souvenir, ngunit ang kaniyang atensyon ay nahatak sa isang lumang mapa na nakapaloob sa isang basag na frame. Ang papel ay tila nagkukwento ng maraming taon ng pagtatago. May mga kupas na linya, mga kakaibang simbolo, at mga sulat na halos mahirap ng basahin. Sa ilalim ng mapa ay may nakasulat na ang paraiso ng di makikita. Ani, magkano ito? Tanong ni Leo sa tindero, isang matandang lalaki na may mga matang tila alam ang maraming lihim. Hindi ito para sa mga mahihinaang loob, sagot nito, sabay tawa na parang nanunukso. Ngunit sa huli ibinenta rin niya ang mapa kay Leo sa presyong hindi naman ganoon kamahal. Paglabas ng tindahan, hindi mapakali si Leo. Hindi niya maipaliwanag ngunit parang humihila sa kanya ang mapa. Kinagabihan sa kaniyang maliit na kwarto sa isang hostel, inaral niya ang bawat detalye. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maunawaan ang mga simbolo. Sa wakas, naisip niyang humingi ng tulong. Kinabukasan sa isang maliit na universidad sa Maynila, nakilala niya si Maya, isang historian na kilala sa pag-aaral ng mga sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Nasa edad 30 ito, nakasalamin, at may hawak na makapal na libro noong una niya itong makita. Agad niyang ipinakita ang mapa, ngunit imbes na magalak, kumunot ang noon ni Maya. Alam mo ba kung anong hawak mo? Tanong ni Maya. Malamig ang boses, isang mapa. Sagot ni Leo, pilit nagbibiro upang maibsan ang tensyon. Hindi lang basta mapa, isa itong bahagi ng kasaysayan na hindi dapat basta-basta pinaglalaroan. Ang mga simbolong ito ay mula sa isang lumang komunidad na nawawala na sa kasaysayan. Kung totoo ito, maaaring ito ang susi sa isang lugar na matagal nang hinahanap ng mga mananaliksik at ng mga taong may masamang intensyon. Sa kabila ng mga babala ni Maya, nagpasya si Leo na magtungo sa isla na tinutukoy ng mapa. Sa huli, tumama rin si Maya, dala ng kaniyang pagkamausisa at kagustuhang maprotektahan ang anumang maaaring matagpuan nila. Pagdating sa isla, sinalubong sila ng nakamamanghang tanawin, ang kristal na dagat na parang salamin, ang mga coral reef na makulay sa ilalim ng tubig, at ang mabangong amoy ng sariwang hangin na tila wala pang polusyon. Ngunit habang lumalalim ang kanilang paglalakbay sa kagubatan, naramdaman ni Leo ang isang bigat sa kanyang dibdib. Hindi lamang ang init ng araw ang nagpapabigat sa kanya, kundi ang nararamdamang pagdududa. Bakit tila masyado yatang interesado si Maya? Ano nga ba talaga ang motibo nito? Sa kabila ng kanilang
pag-aalinlangan sa isa't isa, nagsimula silang magtiwala habang sabay nilang binibigyang kahulugan ang mga simbolo sa mapa. Ang bawat hakbang ay tila isang palaisipan na kailangang lutasin, mga ukit sa bato na nagkukwento ng isang komunidad na naninirahan sa paraisong ito noon pa man. Ngunit ang kanilang katahimikan ay nagambala ng biglang may tumambad na 3 lalaki na armado ng mga baril. Ang mapa, sabi ng isa habang nakatutok ang baril kay Leo. Ibigay niyo sa amin. Napalunok si Leo. Sa likod niya naramdaman niyang hinawakan ni Maya ang kanyang braso, tila sinasabing, "Yung study po, huwag kang magkamali." Ngunit paano nga ba sila makakawala sa sitwasyong ito? Ang paraiso na kanilang hinahanap ay tila nagiging isang bangungot. Sa di kalayuan, narinig nila ang tunog ng lagaslas ng isang ilog. May ideya si Leo, ngunit kailangan niya ng tiwala ni Maya. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Sa gitna ng masikip na kalye ng Intramuros, habang sumisilip ang araw sa mga makukulay na tindahan ng antigong gamit, napadako ang mata ni Leo sa isang lumang mapa na nakadisplay sa isang maliit na kahoy na estante. Ang papel nito'y tila nilumana ng panahon. May mga punit sa gilid at ang tintay bahagyang kupas. Ngunit may kakaibang hatak ito sa kanya. Parang may kwentong nais iparating. "Magkano po ito?" tanong niya sa matandang tindero. Ang mapa na yan, 100 piso lang hiho. Pero mag-ingat ka, maraming kuwento ang nakadikit diyan, sagot ng tindero habang nakangiti. Ngunit tila may bahid ng babala sa kanyang tinig. Hindi iniinda ni Leo ang babala. Sanay na siya sa mga ganitong kwento. Isa siyang backpacker na mahilig tumuklas ng mga bagong lugar. At ang ideya ng isang misteryosong mapa ay sapat na para buhayin ang kanyang pananabik. Binili niya ito ng walang pag-aalinlangan. Sa kanyang maliit na kwarto sa hostel, pinag-aralan niya ang mapa. Ang mga linya ng bundok at ilog ay tila may kakaibang hugis at ang mga sulat sa gilid ay nasa lumang baybayin, isang uri ng sinaunang pagsusulat sa Pilipinas. Hindi niya ito mawari. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Kinabukasan, dumiretso siya sa isang museo kung saan nagtatrabaho si Maya, isang historian na kilala sa kanyang kaalaman sa kasaysayan ng bansa. Madalas niyang makita ang pangalan nito sa mga artikulo tungkol sa mga lumang artifact. "Miss Maya," tanong niya nang makita ang babae, nakasuot ng salamin at abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro. "Ako na nga," sagot nito, bahagyang ngayon nagtataas ng kilay habang tinitingnan si Leo. "Ano ang kailangan mo?" Ipinakita niya ang mapa. Agad na nanlaki ang mga mata ni Maya. "Saan mo nakuha ito?" tanong nito, may halong pagkamangha at pagdududa. "Sa isang tindahan ng mga antik." "Bakit? May alam ka ba tungkol dito?" Ang mapa na ito ay konektado sa isang alamat tungkol sa isang paraiso na matagal nang nawawala. Ngunit, babala, hindi lahat ng naghahanap nito ay may mabuting intensyon, sagot ni Maya habang maingat na hinihipo ang magaspang na papel. Bagamat nag-aalangan si Leo sa una, napilitan siyang kumbinsihin si Maya na tulungan siya. Sa loob ng 1 linggo, nagplano sila ng paglalakbay patungo sa isang liblib na isla sa Palawan, kung saan tila nakaturo ang huling marka sa mapa. Sa unang hakbang ng kanilang paglalakbay, sinalubong sila ng asul na dagat at mabangong hangin. Ang isla ay tila hindi pa naaabot ng modernong mundo. Perding kagubatan, malinaw na tubig at mga ibong nagliliparan sa himpapawid. Ngunit habang mas lumalalim sila sa kagubatan, nag-iba ang hangin. Ang bulong ng mga dahon ay tila may dalang babala. Habang sinusundan nila ang mga palatandaan sa mapa, biglang may narinig silang kaluskos. Napahinto si Leo. Ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mapa. May tao,
bulong niya kay Maya. Mula sa likod ng mga puno, lumabas ang 3 lalaki na armado ng mga itak at may masisiding tingin. Ang mapa, ibigay niyo sa amin, utos ng isa. Ang tinig ay malamig at puno ng banta. Hindi pinagpatinagaya si Leo. Para saan? Para sirain niyo ang paraiso. Sagot niya, ngunit ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi mo naiintindihan, sagot ng isa sa mga lalaki. Ang paraiso ay hindi para sa mga dayuhan o mga taong tulad nyo. Ito yung para sa amin. Nagkatinginan sina Leo at Maya. Sa kabila ng takot, may bahagi ng kanilang isipan na nagtatanong, ano ba talaga ang paraisong ito? At sino ang tunay na may karapatang hanapin ito? Ang sagot ay tila nakatago pa rin sa mga susunod nilang hakbang. Sa gitna ng isang makipot na kalye sa Intramuros, natagpuan ni Leo ang sarili sa loob ng isang maliit na antique shop na amoy luma at alikabok. Sa bawat sulok, may mga lumang libro, porselana, at mga kahoy na kahon na tila may mga kwento ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa isang lumang mapa na nakaipit sa pagitan ng 2 makapal na aklat. Ang papel ay dilaw na sa katandaan at ang tinta nito ay bahagyang kupas. Ngunit malinaw pa rin ang mga detalyeng nakaukit dito. Mga hugis ng bundok, ilog, at isang malaking bilog na tila nagmamarka ng isang mahalagang lokasyon. Diyan ka ba interesado, iho? Tanong ng may-ari ng tindahan, isang matandang lalaki na may makapal na salamin at bahagyang nanginginig na boses. Opo, kuya, ano po ito? Tanong ni Leo habang maingat na hinaplos ang magaspang na gilid ng mapa. Ramdam niya ang kakaibang init na tila nagmumula rito. Para bang may lihim itong gustong ipahayag. Yan, matagal nang iniwan dito, sabi ng nagdala. Galing daw yan sa isang lumang ekspedisyon noong panahon ng mga Kastila. Pero sino ba naman ang maniniwala sa mga alamat, di ba? Tumawa ang matanda, ngunit may bahid ng misteryo ang kanyang tono. Hindi, nagdalawang isip si Leo. Binili niya ang mapa at agad na bumalik sa kanyang tinutuluyan. Sa kanyang maliit na kwarto, iniunat niya ang papel sa ibabaw ng mesa at pinagmasdan ito sa ilalim ng ilaw ng lampara. Habang tumatagal ang kanyang pagtitig, napansin niya ang kakaibang teksto na nakasulat sa gilid. Isang wikang hindi niya maintindihan. Kinabukasan, dinala niya ang mapa kay Maya, isang historian, nakilala sa pag-aaral ng lumang kasaysayan ng Pilipinas. Si Maya ay nakaupo sa loob ng isang kape. Ang kanyang buhok ay nakapusod at ang kanyang salamin ay nakapwesto sa dulo ng kanyang ilong habang nagbabasa ng isang makapal na libro. Nang ipakita ni Leo ang mapa, agad na kumislap ang mga mata ni Maya. Alam mo ba kung anong hawak mo? Tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Isang lumang mapa. Ano pa ba? Sagot ni Leo. Bahagyang nagbibiroan, ngunit halatang curious. Kung tama ang hinala ko, ito ay tumutukoy sa isang lugar na tinatawag na paraisong nawawala. May mga alamat tungkol dito. Isang isla na mayaman sa likas na yaman at kultura, ngunit mahigpit na pinoprotektahan ng mga taga roon. Ang sinumang dayuhan na nagtangkang hanapin ito ay hindi na nakabalik, paliwanag ni Maya. Napangiti si Leo, ramdam ang kiliti ng pakikipagsapalaran. Ngunit sa likod ng ngiti ni Maya, may hindi siya maipaliwanag na kaba. Sumunod na araw, naglayag sila patungo sa isla na tinutukoy sa mapa. Ang dagat ay kalmado, ngunit ang hangin ay tila puno ng bulong-bulungan, para bang may mga matang nagmamasid mula sa di kalayuan. Nang makarating sila sa isla, bumungad sa kanila ang isang kagubatang sobrang lunti, halos parang isang berdeng pader na pumapalibot sa buong lugar. Sa di kalayuan, narinig nila ang huni ng mga ibong hindi pa nila naririnig kailanman at ang lagaslas ng isang talon.
na tila tumatawag sa kanila. Habang sinusundan nila ang mga palatandaan sa mapa, napansin ni Leo na tila na alam ni Maya kung saan sila pupunta. "Paano mo alam ang lahat ng ito?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. "Pinag-aralan ko na ang mga alamat na ito noon pa. Ang mapa mo lang ang kulang para mabuo ang lahat," sagot ni Maya, ngunit may bahid ng pag-iwas sa kanyang mga mata. Bago pa man makapagtanong ulit si Leo, bigla nilang narinig ang mga yabag ng maraming paa mula sa likuran. Nang lingunin nila, nakita nila ang isang grupo ng mga lalaking armado ng baril at may mga mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mapa. "Sa tingin ko sa amin na yan," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pananakot. Naramdaman ni Leo ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga palad ay namasa sa kaba habang mahigpit niyang hinawakan ang mapa. Tumingin siya kay Maya na sa kabila ng takot ay tila may plano sa isipan. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi pa rin niya alam kung tunay ba siyang kakampi nito o isa ring bahagi ng mas malaking laro. Sa loob ng isang masikip na antique shop sa Quiapo, naglalakad si Leo. May backpack na nakasabit sa isang balikat at may suot na lumang sombrero na tila naglalaman ng lahat ng kanyang nakaraang paglalakbay. Ang init ng araw sa labas ay sumisingaw sa maliit na espasyo ng tindahan. Ngunit hindi ito alintana ni Leo. Ang kanyang mga mata ay abala sa paghahanap ng kahit anong bagay na maaaring magdala sa kanya sa susunod na pakikipagsapalaran. Sa isang sulok, isang luma at kupas na mapa ang nakalagay sa ilalim ng basag na salamin. May mga sulat na tila kinain na ng panahon at mga simbolong hindi pamilyar sa kanya. Agad itong nakatawag ng pansin niya. Hinawakan niya ito at naramdaman ang magaspang na papel na tila may kwento ng daan-daang taon. "Magandang mata, iho," sabi ng matandang tindero na lumapit sa kanya. Hawak ang isang tasa ng kape. "Iyan ay mula pa raw sa panahon ng mga Kastila," sabi ng dating may-ari. Sabi nila, "May tinutukoy ang paraiso na hindi pa natutuklasan." "Paraiso?" tanong ni Leo, bahagyang napangiti. "Mukhang magandang kwento yan. Kwento nga lang ba?" tugon ng tindero na nagbitiw ng makakahulugang ngiti bago bumalik sa kanyang pwesto. Hindi na nagdalawang isip pa si Leo. Binili niya ang mapa at naglakad palabas ng tindahan habang ang init ng araw ay tila mas nagbigay ng sigla sa kanyang dugo. Sa kanyang isip, isang bagong pakikipagsapalaran na naman ang naghihintay. Kinabukasan, nakipagkita si Leo kay Maya, isang historian na matagal na niyang kakilala ngunit hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Sa isang maliit na kainan sa Maynila, inilatag niya ang mapa sa ibabaw ng mesa. Ang paligid ay maingay mula sa mga usapan ng ibang tao at tunog ng mga kutsara at tinidor. Ngunit ang kanilang atensyon ay nakatuon lamang sa lumang papel. "Alam mo bang delikado ang ganito?" sabi ni Maya habang tinitignan ang mapa. Ang kanyang mahabang buhok ay nakapusod at ang kanyang mga mata ay seryosong nakatuon sa mga simbolo. Kung totoo ang sinasabi ng mapa, maraming tao ang maghahangad nito at hindi lahat ay may mabuting intensyon. "Alam ko ang ginagawa ko," sagot ni Leo, ngunit sa loob niya may bahagyang pag-aalinlangan. Totoo ba ang sinasabi ni Maya o may sarili siyang plano para sa paraiso? Ang mga ukit na ito, sabi ni Maya, habang tinuturo ang isang bahagi ng mapa, ay tila mula sa isang sinaunang komunidad. Marahil ito ay hindi lamang isang lugar, kundi isang komunidad na protektado mula sa pananamantala. Kung totoo ito, kailangan nating mag-ingat. Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon, isang anino ang dumaan sa kanilang mesa. Isang lalaki ang tila nagmamasid sa kanila. Mula sa kabilang dulo ng kainan, naramdaman ni Leo ang bigat ng mga mata nito.
at alam niyang hindi ito simpleng coincidence. 2 araw ang lumipas at narating nila ang isla na nasa mapa. Ang dagat ay kristal na asul at ang amoy ng asin ay sumalubong sa kanila habang bumababa sila sa bangka. Ang kagubatan sa malayo ay tila isang berdeng pader na nagtatago ng mga lihim ng lugar. Ngunit hindi pa man sila nakakapagsimula sa kanilang paghahanap, naramdaman na ni Leo ang bigat ng tensyon sa paligid. Habang binabasa nila ang mapa at sinusundan ang mga palatandaan, narinig nila ang mga yabag sa likod nila. Hindi ito ang tunog ng mga hayop sa kagubatan. Mabilis na inabot ni Leo ang kanyang maliit na itak habang si Maya ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito'y puno ng takot at tanong. "May sumusunod sa atin," bulong ni Maya. Alam ko, sagot ni Leo. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matatag. Sa kanyang isipan, ang mga treasure hunters na pinaghihinalaan niya mula pa sa Maynila ay tila nagiging mas totoo. Ngunit paano nila nalaman ang tungkol sa mapa? At higit sa lahat, sino ang tunay na kalaban? Ang mga taong ito o ang kawalan ng tiwala sa pagitan nila ni Maya? Ang hangin ay tila biglang lumamig sa kabila ng init ng araw at ang mga huni ng ibon ay tila napalitan ng katahimikan na nakakabingki. Sa di kalayuan, ang tunog ng isang sanga na bali ay nagbigay ng babala. Hindi sila nag-iisa.